balat sibuyas, atisin. O, ayan. So, alam na alam niya ng mga taga-Cardona. So, yan ay atisin. Naririnig po ba? Naririnig. So, kailangan nating ayusin yun. Ano po? Sa bawat iglesia lokal, kapag nag-survey daw tayo, masyashock daw tayo dahil karamihan daw po ng mga umaalis sa pananampalataya o yung mga hindi nananatili. So marami raw mga natitison. Marami raw umaalis sa mga churches. Pag tinignan daw natin. So pag nag-survey daw kayo, mas marami pa raw ang umaalis kesa nananatili. Malungkot na katotohanan yun. So marami nga namang mga churches ganyan. So pag tinignan natin, ang dami-daming membership, pero iilan lang ang umaattend. So ibig sabihin, mas marami pa yung umaalis sa pananampalataya kesa sa nananatili. At mas nakakashock pag nalaman mo ang dahilan kung bakit hindi sila nanatili. Pag na-discover niyo yung dahilan, mas nakakashock. Hurt feelings. So, yung damdamin na nasugatan, nasaktan, yan ang karamihang dahilan kung bakit maraming mga church members ang tumatalikod sa pananampalataya. Maraming nagtatampo, maraming umaalis dahil lamang sa mga nakaramdam sila ng meron silang mga hurt feelings. Kaya sa patuloy nating pagtatanggal ng mga negative mentalities, next lesson natin, balat sibuyas. Or sabi ko nga dito sa Cardona, atisin. Yung atis. So kailangan yan ay tatanggalin na natin. Ano po? Kayo ba atisin ba kayo? O bakit atis? Kasi sa Cardona, ang tawag talaga dyan atisin. Yung atis, yan? Masyadong sensitive. Yung hinog, pag tinignan niyo yung hinog, pag hinawakan niyo, masyadong delicate kasi lumulubog ang ating mga daliri. Kasi sensitive nga siya. Overly sensitive. Kaya dito sa Cardona, ang tawag nila ay atisin. So, baka may mga atisin dyan, mga overly sensitive. So, bakit ba nagiging maramdamin ng isang tao? Bakit ba nagiging maramdamin? Siguro may pinagdadaanan. Isang dahilan yan Pag may pinagdadaanan ng tao, masyadong nagiging maramdamin. O kaya sa sobrang pagod. Baka pagod lang yan. Sobrang pagod niya, konting biro mo, tinatalaban siya. Nasasaktan siya. O kaya baka gutom. Alam mo, huwag mong bibiruin ng mga gutom. Ang mga gutom, pag yan ay, nagkaroon ng, maraming mga nag-aaway, mga nagtatalo-talo, maraming nagtatampot kumaatis pagdating sa pagkain. Kasi gutom na gutom Pag nagugutom ang tao, may tendency talaga maging balat sibuyas siya. O kaya masyado siyang problematic. Marami siyang pinagdadaanan, marami siyang mga problema sa kanya pong buhay. So siguro yun yung isa sa mga dahilan niyan. Kung bakit sila nagkaganon. So what offends us? Ano ba ang mas nakaka-offend? Siyempre unang-una yung salita. Yan yung mga nakaka-offend Yung mga salita ng tao. Madalas kapag mga wala sa tono, kahit yung kanta na wala sa tono, masakit sa tenga Ganun din yung mga salitang wala sa tono. Nakakasakit ng damdamin, sumusugat ng damdamin. Mga jokes, mga biruan. Kasi ang tao, sabi nga natin, pag meron siyang pinagdadaanan, nagugutom siya, pagod na pagod, problemado, biniro mo, masyado siyang tinalaban.
Kaya yung mga jokes minsan, ano yan eh, merong tamang lugar, tamang pagkakataon para mag-joke-joke ang tao. Minsan naman, nagkakaroon ng tampuhan dahil sa politika. Ano, ang problem kasi sa atin, syempre may kanya-kanya tayong mga bet. Alam mo mga kapatid, lagi ko naman sinasabi sa inyo, lahat naman eh, kung tinignan natin, merong mga maka Duterte, merong hindi. Merong follower ng Marcos, merong follower ng Aquino. Huwag na lang kayong kikibo. Makakasakit pa kayo ng damdamin ng ibang tao. So, yun ang iniiwasan natin kasi may mga tao masyadong maramdamin. Ang ending ay nagkakatampuhan kahit magkakamag-anak, magkakaibigan, pagdating sa ganyang mga usapin, nagkakaroon ng mga tampuhan. Kaya nag-iingat din tayo sa ganitong mga pagkakataon at ganito pong mga bagay. Gaya po mga kapatid nung sa Mateo, Kapitulo 15, ang talata ay 21 hanggang sa mga sumusunod. Babasahin po natin ha. Isa itong kasaysayan eh. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya. At sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupang sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga po, Panginoon. Ngunit, ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihingi mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Kung kayo yan at maramdamin kayo, nagtampo na kayo kay Jesus. Kasi merong ganyang mga tao masyadong matampuhin. So pag tinignan natin, ito pong mga talataan po natin, kung tayo yan, baka nagtampo na tayo. Pero hindi siya nagtampo. Kasi pag tinignan natin, may problema kasi siya eh. Anong problema niya? Yung anak niya may sakit. Yung anak niya ay nahihirapan. So anong ginawa niya? Lumapit siya kay Jesus, nagmakaawa. Sabi niya, mahina. Mahina pa rin. Sound check. Ba't kaya mahina? So lumapit siya kay Jesus para humingi ng saklolo, ng tulong. So sabi niya, maawa po kayo sa akin, ang akin pong anak ay meron pong karamdaman. So lumapit siya sa Panginoon, pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Walang kibo. Di man lang kumibo, di man lang umimik ang Panginoon. Dead man. Alam niyo, isa sa mga pinakamahirap, yung meron kang kinakausap tapos hindi nakikinig. Yung dineded ka. Mahirap yun eh. Pag meron kang kinakausap tapos di ka pinakikinggan,
So mahirap yung ganun. Masakit sa damdamin. So itong babaeng ito, kung matampuhin siya, nilayasan na niya ang Panginoong Jesus. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. So pag sinuri natin, patuloy pa rin siyang lumapit kay Jesus at humingi ng saklolo. Tapos lumapit kay Jesus, yung kanyang mga alagad, bumulong pa. Sabi niya, paalisin na nga po ninyo yan. At napakaingay po niya. Kung matampuhin ito, umalis na sana ito. Pero patuloy pa rin siyang lumapit kay Jesus. Deadma pa rin si Jesus. Tapos sinabihan pa siya ng aso. Sabi niya, hindi pwedeng ibigay ang pagkain sa aso. Dapat yun ay ibigay lang sa anak. Pero to make the story short, nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanyang pananalig at natanggap nung babae yung kanyang inihiling sa ating pong Panginoon. So what's the point? Kung matampuhin siya, sana umalis na lang siya. Kasi tayo ganyan, pag hindi tayo napansin, nagtatampo na tayo. Pag hindi na ibigay yung gusto natin, nagtatampo na tayo. Pero ito hindi. Hindi siya nagtampo. So, ganun pa rin ang kanyang ginawa. Nagpatuloy pa rin siya sa paglapit sa ating pong Panginoon. Gaya rin nung story ni Mary and Martha. Naalala niyo si Mary and Martha? Napakasakit nung salita ni Martha Sabi niya, Panginoon, pagsabihan naman po ninyo yung kapatid ko, paupo-upo lang riyan Ang dami ko pang gagawin, hindi niya ako tinutulungan. Kung matampuhin si Mary, baka sumagot ito. Baka sabihin niya, kauupo ko lang, sister. Kanina, magkasama naman tayo nagtutulungan. Pero pag tinignan natin, wala lang sa kanya. Hindi niya masyadong dinamdam ang mga pag-uusap ng kanya pong kapatid. So, ganun ang napakahalaga na dapat natin ginagawa. Sa Ecclesiastes 7:21-23, do not take heart everything people say. Or sa madaling salita, huwag mong didibdibin ang lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa iyo. Huwag mong didibdibin. Maraming mga tao kung ano-ano talagang sinasabi, pag dinibdib ninyong lahat, kayo masasaktan, kayo magtatampo. So hindi dapat dinidibdib yung lahat ng sinasabi ng tao. Kasi pwedeng totoo, pwedeng hindi. Diba? So, bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Pero hindi tayo nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng tao. Dahil pag nagpa-apekto tayo, tayo rin naman ang kawawa. Kasi tayo rin ang nagtatampo, tayo rin ang nagagalit, tayo rin ang kumukunot ng noo, tayong di mapagkatulog, di makakain. Tayo rin ang talo. Kaya huwag niyong dibdibin ang lahat ng sinasabi ng mga tao sa ating kapaligiran. Kung totoo, magbago tayo. Kung hindi totoo, lalong hindi tayo dapat magalit sa kanila at magtampo. Wala namang katotohanan I-prove na lang natin na hindi totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa atin. So, yung kahit napakaganda na dapat natin ginagawa. So, sa oras po na ito, titingnan natin yung ilang mga bagay na pwede natin gawin para hindi tayo maging balat sibuyas. Una, whether you like it or not, people will hurt your feelings. Tatandaan nyo sa ayaw at gusto natin, meron at merong makakasakit ng ating damdamin. Sinasadya man nila o hindi, ang tao sa paligid natin, pwede siyang manakit ng damdamin natin. Ngayon, kung maramdamin tayo, lagi na lang tayong nagtatampo. Lagi na lang tayong umaatis. Lagi na lang tayong balat sibuyas. Kaya tibay-tibayan natin. Hindi lang tayo nabati nagtampo na tayo. Tandaan niyo to Iba yung hindi binati sa hindi nabati. Iba yung hindi pinansin sa hindi napansin. Magkaiba yun.
Ano, yung isa sinasadya, yung isa hindi sinasadya. Kung maramdamin tayo, hindi naman sinasadya. Kasi merong ganyan, ano, yung hindi ka biglang napansin kasi hindi ka nakilala. Lalo na ngayon, ano, nakasuot pa tayo ng mga mask. Ang hirap kayang makakilala ngayon. Ako minsan, ano, hindi nga rin ako makilala kasi mahaba ang buhok, tapos nakamask pa. Pag nasa labas, nasa palengke, merong kapatiran, hindi ako makikilala. Ano? Natural yun eh. So, ikaw na lang magpapakilala. Ano? So, ganun talagang nagaganap. Ba't ka magtatampo kung hindi ka napansin, hindi ka nabati? Hindi ka nga niya nakilala, nakasuot ka ng mask. Ganun ang ibig sabihin. Iba yung hindi ka talaga binati sa hindi ka lang napansin o nakilala. Ngayon, kung maramdamin tayo, didibdibin natin yun. Kaya dapat tinitibayan. Hindi tayo masyadong, tawag nga natin niya, wag nana. Wag masyadong maramdamin. Wag masyadong atis. Kailangan matibay tayo. Sabi nga nila, pag may kalyo raw ang paamot kamay, hindi ka basa-basa nasasaktan. Pero yung ang nipis-nipis ng balat mo, konting matilos na bagay, napakasakit na sa pakiramdam mo. Matusok ka lang ng kahit ano, dugo na agad. Kung puro kalyo yan, nakatapak na kayo ng pako, baka yung pako pa ang mahiya. Kaya tinitibay-tibayan natin. Hindi ko sinasabing kapalan natin. Sinasabi natin, kailangan nagiging matibay tayo para hindi tayo masyadong nagdaramdam sa mga nangyayari sa kapaligiran ng bawat isa po sa atin. Sabi ni Albert Hubbard, to avoid criticism, to avoid hurts, do nothing, say nothing, and so para hindi daw tayo makasakit ng damdamin ng iba, huwag kang magsalita. Wala kang gagawin. Imposible naman yun na hindi tayo magsalita. Imposible namang hindi tayo gumawa. Hindi tayo mag-isip. Lahat yan gagawin natin. Kaya sabi nga natin, laging may tendency that someone will hurt us. Kaya napakahalaga, matibay tayo. Para hindi tayo basta-basta nagtatampo sa mga nagaganap sa kapaligiran natin. So, ganun ang ibig sabihin. Kapag merong nag-joke, diba? Pag na-hurt ka kaagad, magtatampo ka kaagad. Nasa hapagkainan kayo, nagtampo ka, hindi ka na nakasalo sa pagkain. Sino nagutom? Ikaw. Kasi merong ganyan, kumakain, biglang nagtampo, hindi kakain. Sinong nagutom? Kayo rin, pinahirapan yung sarili niyo. Ganun ang ibig sabihin. Kaya mahalaga, tinitibay-tibayan natin. When others hurt you, your spiritual maturity will be revealed. Tandaan niyo to, ha? Pag meron daw pong nananakit sa atin, sinasadya man o hindi, dito natin na ipapakita yung tunay na kalalagayan ng ating buhay spiritual. Kung tayo ba ay talagang nagmamature o hanggang ngayon, immature pa rin. So you will discover how real your relationship with Jesus Christ when your feelings get hurt. Pag nasasaktan tayo, pag nagdaramdam tayo, pag may nananakit sa atin, doon tunay na lumalabas kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Diba? Halimbawa, napakasipag mo sa mga gawain, wala kang pinalampas sa lokal, sa provincial, o maging sa national, talaga namang national figure ka pa. O, sipag-sipag mo sa church, lahat ng ministry narong ka, di ba? Pero lagi ka namang umaatis, lagi ka namang nagtatampo, so it reveals with Jesus na ipapakita mo kung anong klaseng relasyon meron tayo kay Jesus. Lahat ng live stream pinuntahan niyo mula umaga
tanghali, hapon, gabi. Tapos konting bagay, nagtatampo kayo. Walang saysay ang lahat ng pinagagagawa natin kasi di man tayo tumitibay. Kaya tatandaan nyo, pag merong nagsalita sa atin ng hindi maganda, merong gumawa sa atin na hindi maganda, doon natin mapapatunayan kung gaano ang relasyon natin sa Panginoon. It reveals our maturity or immaturity. So kung lagi tayong nagtatampo, ang tawag doon, immature pa tayo. Kasi ang tampo, pambata yan. Naalala nyo nung bata tayo, masyado tayong matampuin. Ganyan tayo nung bata, naalala ko nga tuloy. Nung bata ako, ako'y nagtampo eh. Naglayas ako eh. Ano? Alam nyo kung saan ako naglayas? Doon lang sa may, yung sa bukid, ilang pilapil. Naroon ako. Sinundo ako ng kapatid ko ron nung maghahapon na. Kasi nagtatampo ka eh. Alam ko parang hindi ata ako nabigyan ng kainito. Parang gano'n. Hindi ko na matandaan. Pero ang ibig natin sabihin, pag nagtatampo tayo, pambata kasi yan eh. Ang bata talaga matampuhin. Natural yan sa kanila. Pero habang sila'y nagkakaedad, iniiwan na nila yan. Yung ganyang ugali. Diba? Yung pagiging matampuhin. So, yun ang sinasabi natin. So, it reveals our immaturity or maturity when someone hurts our feelings. Pag may nananakit sa atin, doon natin may ipapakita kung talagang nagmamature ba tayo. Hindi. Sayang naman kung hindi tayo nagmamature. Kung ang buhok lang ang tumatanda, kung mukha lang ang tumatanda, kung edad lang ang tumatanda sa atin, malungkot yun. Kailangan pati ugali natin nagmamature. Another, God intends to use mistreatments for our good. Tatandaan nyo, yung mga hindi magagandang bagay na nagaganap sa buhay natin, ginagamit ng Diyos yan eh. For our own good. Sabi nga natin lagi, yung mga problema, it's not always bad. COVID-19 is not always bad. Poverty is not always bad. Lahat ng nagaganap sa buhay natin is not always bad. Meron diyang mga magagandang bagay na gustong ipaunawa at iparating ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kailangan lang bukas ang ating mga mata para makita natin yung mga magaganda na pwedeng mangyari sa ganito pong mga bagay. Diba? Halimbawa, tignan niyo kay Joseph. Yung mistreatment sa kanya, ginamit ng Diyos para sa kanya eh. Paano ginamit ng Diyos yun? Preparation kay Joseph para maging gobernador doon sa Ehipto at magligtas ng kanyang bayan, ng kanyang lahi. Diba? So, ginamit ng Panginoon yun. Pero mo, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Kung matampuhin yan, diba? So, hindi niya patatawarin yung mga kapatid niya. Hindi. Talagang pinasundo pa niya yan. Niyakapan niya. Pinababaunan pa ng mga pagkain, ng mas maraming mga trigo. Papansinin po natin yung kanyang mga ginawa. Tapos, lahat ng nangyari sa kanya, ginamit ng Diyos para mapabuti yung kanyang kalalagayan. So, yung nangyayari sa buhay natin, ginagamit ng Diyos for our own good. So, kung merong gumagawa ng masama sa iyo, gagamitin ng Diyos yun for your own good. Kasi pinatitibay tayo, pinalalakas tayo, para pagdating ng mga susunod na level ng mga pagsubok, kayang-kaya nating pagtagumpayan. Ano pang hindi natin kayang pagtagumpayan pag lahat ng bagay na naranasan na natin? Parang mamaniin na lang natin ang lahat ng nagaganap sa buhay natin. So what you do with the hurt is a choice you need. Pang-apat,
kung papaano natin haharapin yung mga nangyayari sa buhay natin ng mga pananakit ng damdamin natin, it's our choice. Choice yung magalit o hindi. Choice yung magtampo o hindi. Choice yung sumama ang loob o hindi. Diba? Dapat tayo mga kapatid, hindi tayo reactor. Tayo dapat ay actor. Kasi kung nagre-react lang tayo sa ginagawa sa atin ng tao, wala tayong sariling bait. Kasi nakadepende tayo kung anong gagawin sa atin. Di ba? Ganun ang ibig sabihin nun eh. Halimbawa, ginalit ka, nagalit ka. Inasar ka, naasar ka naman. So, ibig sabihin, yung sarili mong buhay, nakadepende kung anong gagawin sa iyo ng tao. Kaya kailangan tayo hindi ganun. Dapat ang bawat isa sa atin pumipili ng tamang desisyon sa buhay natin. Kasi tayong pipili niyan eh. Kung tayo ba ay magagalit o hindi, magtatampo o hindi, mag-walk out o hindi. Choice natin yan. Hindi mo pwede sabihin, ginalit niyo ako kaya ako nagalit. Nagtampo ako kasi pinagtampo niyo ako. Hindi, choice mo yan. Tayo ang pumipili niyan. Diba? Kung tayo po ay easily offended. Kung bigla tayo nag-explode, bigla tayong nagagalit, nagtatampo, choice natin yun. Tayo ang pumipili ng ganyang mga bagay. So, kausapin mo ang sarili mo, ano bang napapala mo pag umaatis ka? Kasi meron talagang mga ganyan eh. So, anong napapala natin pag lagi tayo nagtatampo? Baka totoo ang sinasabi nila. Pag lagi tayo nagtatampo, ano nangyayari? Ang problema kasi riyan, nadadamay ang ibang tao eh. Pag matampuhin ka, overly sensitive tayo, nadadamay ang iba. Kaya mahalaga na tinitibayan natin. So minsan galit ka sa isang tao, lahat nadamay. Galit ka na sa lahat. Galit ka sa boss mo, galit ka na rin sa lahat. Nadadamay ang lahat eh. So kausapin mo ang sarili mo kung tayo po ay balat sibuyas, tanungin mo sarili mo, sabi mo, meron ba akong napapala? May napapala ba ako sa ganitong ugali? At higit sa lahat, huwag kayong masasaktan kapag totoo. Huwag kayong masasaktan pag meron nagsabi sa'yo kung totoo naman. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit o masasaktan kapag ang sinasabi sa inyo hindi totoo. At lalo namang huwag kayong masasaktan at magagalit kung ang sinabi sa iyo ay hindi totoo. Kasi kung totoo, ay magbago ka. Kung hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao sa paligid mo kasi kilala naman tayo. Patunayan na lang natin na hindi totoo ang mga pinagsasabi nila. Tama na po ang tampo. It is very childish. Pampara lamang po ito. Dapat hindi na tayo balat sibuyas. Dapat balat kalabaw na tayo. Yung mga kalabaw, di ba? Ang dami ng lamok, ang dami ng nakatapo. Wala lang sa kanya, dead man. Huwag ng balat sibuyas. Dapat tayo mga balat kalabaw. Hindi tayo masyadong maramdamin. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga pagpapaalala sa amin upang ayusin ang aming pong mga mentalidad, ayusin ang aming pong mga buhay, ayusin po ang aming pong mga ugali upang ang mga negatibong ito ay maalis na po sa aming pong mga buhay at ang mga positibong mentalidad ang pumasok sa amin. Alisin po ninyo, Panginoon, ang pagiging masyadong sensitibo namin, ang pagiging balat sibuyas, ang pagiging maatisin. At patuloy na mapalit po sa amin ay isang matibay na puso, matibay na pananampalataya, at may katatagan sa aming pong mga buhay
upang hindi kami nagdaramdam kahit ano man ang ipukol sa amin ng mga pagkakataon sa aming po mga buhay. Kasi naniniwala po kami, meron po kaming Diyos na patuloy na mag-iingat, magpapala sa amin at magtatanggol para po sa amin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin na nakasama po namin sa live stream po na ito. Patuloy po namin idinadalangin sa inyong Panginoon at ipinagpapasalamat si Brother Daryl sa patuloy na pagpapalakas, pagpapagaling sa kanya at pagkiklear po ninyo para po sa kanya, Panginoon. Ang prayer po namin magpatuloy pa ang kanyang kalakasan at makabawi siya mula sa mga pagkakasakit ng kanyang pisikal na katawan. Ang Brother Noel Lopez, patuloy po namin inilalapit sa inyo na nawa pagpalain po ninyo siya, makaramdam siya ng patuloy na pagginhawa ng kanyang pakiramdam, lalo na po sa larangan ng kanyang paghinga. Yung mga bagay sa kanyang physical na katawang, Panginoon, manormalize po lahat, ang kanyang blood sugar, blood pressure, lahat po, Panginoon, ay nawa po maging maayos po yung kanyang kalalagayan. Tulungan siya na patuloy na magkaroon siya ng kapanatagan, kapahingahan habang naroon po siya sa pagamutan. Kayo magpala sa kanya kasama ng Sister Tess na nagbabantay at nag-aalaga para po sa kanya. Patuloy po ang pagdalangin din po namin sa aming po mga kababayan na mga positibo at mga suspect po sa COVID-19. I-bless you po sila, Panginoon, kasama po ng kanila po mga mahal sa buhay na alam po namin mayroong mga pag-aalala para po sa kanila. Ang prayer po namin, i-bless you po silang lahat, samahan sila sa ganitong mga panahon at pagkakataon. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon, at patuloy nilang maranasan at maramdaman na hindi sila nag-iisa sapagkat kasama niyo po sila, sinasamahan niyo po sila, lalo na po sa ganito pong mga panahon ng kanila po mga buhay. Pagpalain po ninyo ang aming po mayor, vice mayor, lahat po ng aming po mga konsihal, kasama ng aming po mga kapitan at mga kagawad na patuloy pong gumaganap sa kanilang katungkulan upang patuloy po na tiyakin ang kapayapaan, kapanatagan at ang pagiging safe ng aming pong bayan. Pagpalain din po ninyo lahat po ng aming po mga frontliners. I-bless niyo po sila, Panginoon, palagi. Protektahan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan at tulungan po sila palaging maging malakas, lalo na po ang kanilang physical na katawan. At tulungan po sila na makaramdam din po sila ng tamang pagrespeto, paggalang, lalo na po sa kanila po mga kababayan upang sa gayong, Panginoon, patuloy po na magkaroon sila ng encouragement na gampanan pa ang kanila po mga katungkulan bilang mga frontliners. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon, patuloy niyo po kami bibigyan ng aming po mga pagkain sa araw-araw, lahat po ng pangangailangan po namin, patuloy po ninyo i-provide. Sa aming po pagpapahinga, pagtulog po namin, i-bless niyo po kami, makaranas po kami ng masarap na pagkatulog, mapahinga ang aming mga pagal na katawan upang bukas muli, magampanan po namin at magawa ang aming po mga gawain sa araw-araw. Muli ang pagpapala ninyo sumaamin lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen po, and God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon sa new